Sa kabila ng malalayong burol, sa mga ligaw na bukirin ng nayon sa Uzbekistan kung saan ako nanirahan, mayroong isang himig na paulit-ulit na inaawit sa loob ng maraming henerasyon na walang nakakaunawa ng kahulugan. Sino ang mag-aakalang ang maikling awiting iyon ay makapagbabago ng kapalaran ng isang mahirap na dalaga? Ngayon, libu-libong kabataan mula sa Central Asia ang nagpupunta sa Pilipinas. Ngunit ang paglalakbay ng dalagang ito ay hindi lamang simpleng paghahanap ng kabuhayan. Taglay niya ang isang luma at magaspang na tela at ang huling habilin ng kanyang lola. Darating ang araw na mauunawaan mo ang kahulugan nito. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang dumating siya sa Pilipinas, nakatanggap siya ng mga salitang hindi niya inaasahan. Hindi ka dayuhan, ikaw ay kapamilya namin na nawala sa loob ng 60 taon. Sa isang banyagang lupain, kung saan hindi niya naiintindihan ang wika, isang dugong nakipag-ugnayan muli pagkalipas ng mahigit 70 taon. Isang mahiwagang kwento ng pagbabalik ng isang dalagang may dugong Pilipino na nagpatulo ng luha ng marami. Ang buong kuwentong iyan ay ikukuwento ko sa inyo ngayon. Punong-puno ang mga paliparan sa Pilipinas ng mga kabataan mula sa Central Asia. Malaki ang pagdami ng mga kabataang nagpupunta sa Pilipinas, umabot sa libu-libong katao na ikinagulat maging ng gobyerno ng Uzbekistan. Sa kasalukuyan, ang buong rehiyon ng Central Asia ay abala dahil sa mga kabataang pinipili ang Pilipinas bilang kanilang destinasyon. Pagsapit ng 2024, tinatayang 470 na tao mula sa Central Asia ang kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas at humigit kumulang 90 katao na ang nakakuha ng Philippine citizenship. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng populasyon mula sa Central Asia na nagpupunta sa Pilipinas. Parami ng parami ang mga kabataan na nagbabahagi na ipinanganak ako sa Uzbekistan ngunit muling isinilang sa Pilipinas. Nakita ko ang hinaharap na hindi ko nakita sa aking bayan dito sa Pilipinas. Isang dalagang may dugong Pilipino ang naging sentro ng atensyon nang magpasya siyang pumunta sa Pilipinas dahil lang sa isang awiting bayan ng Pilipino na madalas awitin ng kanyang lola. Ang nakakaantig na kuwentong ito ay naging tanyag sa Uzbekistan at nagpalakas sa daloy ng mga tao patungong Pilipinas. Isang tunay, nakakaantig at mahiwagang kuwento ang ilalahad ko sa inyo ngayon. Bago magsimula ang kwento, pakiusap na suportahan kami sa pamamagitan ng pag-rate at pag-subscribe sa channel upang mas maraming tao ang makarinig ng kwento. Maraming salamat sa lahat ng manonood na sumama sa akin hanggang ngayon at hangad ko na kayo ay laging malusog at maligaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento na Pilipinas, go! Kumusta kayo? Ako si Than. Sa kasalukuyan ay ginagamit ko ang aking pangalan sa Pilipinas. Ngunit ilang taon pa lamang ang nakalipas. Ako ay isang ordinaryong dalaga na nagpupumilit araw-araw upang kumita ng ikabubuhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay sa isang maliit na palengke sa rehiyon ng Andijan, Uzbekistan. Hindi, maging ang pagiging ordinaryo ay maaaring isang luho dahil talagang mahirap ang aming pamilya. Araw-araw, gumigising ako ng 4 lang ng umaga at nagbibisikleta papunta sa palengke. Nilalagyan ko ng kamatis, pipino at carrots ang aking luma at punit-punit na bisikleta at kailangan kong makipagkumpetensya sa ibang mga tindera upang makakuha ng maliit na puwesto sa palengke. Kung hindi ako makakakuha ng puwesto, nangangahulugang wala akong kikitain sa buong araw na iyon. Ang mga mamimili ay karaniwan ng nakikipagtawaran. Ginagamit nila ang lahat ng dahilan para makipagtawaran ng mas mababang presyo kahit 1 sentimo lang, at ang magagawa ko lang ay ngumiti at tanggapin. Nakatayo ako buong araw, namamaga ang aking mga paa, ngunit hindi ako nangahas na umupo at magpahinga. Kung bahagya lang akong lumihis, aagawin agad ng ibang mga tindera ang aking pwesto. Pagdilim ng gabi, nililigpit ko ang natitirang mga gulay. Ang mga sirang gulay ay kailangang itapon, habang ang mga maayos pa ay itinatago para sa kinabukasan. Ang daan pauwi ay laging mabigat. Ang perang kinita ay sapat lamang para sa isang pagkain ng buong pamilya. Ang aming bahay ay humigit kumulang 30 minuto ang lakad mula sa palengke. Ito ay isang lumang bahay
na may mga marka ng tubig sa pader na ladrilyo. At ang pagtulo ng tubig mula sa kisame tuwing umuulan ay normal na pangyayari. Madalas ding walang kuryente buong araw at kailangan pang baldehin ng tubig mula sa komunal na poso. Ang aking ama ay isang construction worker, ngunit dahil sa pananakit ng likod, unti-unti nang hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Ang pagpunta sa ospital ay nangangailangan ng pera, ngunit kung pilitin niyang magtrabaho upang kumita ng pera, lalo lang lalala ang kanyang sakit. Isang paulit-ulit na siklo na walang katapusan. Ang aking ina ay nasa bahay, nagtitinahi ng damit para sa mga kapitbahay, nagpupumilit na kumita ng kaunting dagdag para sa pamilya, kaya lumaki ako sa tunog ng makina ng pananahi ng aking ina na tumatakbo hanggang hating gabi. Mayroon akong pangarap. Gusto kong mag-aral sa kolehiyo, kumuha ng kursong Business Administration para makapagpatakbo ng sarili kong disenteng negosyo balang araw. Ngunit ang realidad ay napakalupit. Mas mataas pa ang tuition fee sa kolehiyo kaysa sa kabuuang kita ng aming pamilya sa isang taon. Kahit pa makapasa ako sa kolehiyo, wala akong paraan para makapag-aral. Ang aking mga kaibigan ay isa-isang nag-aasawa at lumilisan sa nayon. Pagsapit ng 26 taong gulang, madalas kong naririnig ang mga tao sa paligid na nagmamadali. Tan, kailangan mo na ring maghanap ng asawa. Ngunit ano ang saysay ng mag-asawa at mapunta sa isa pang mahirap na pamilya? Gusto ko lang makatakas sa buhay na ito. Gusto kong makahanap ng paraan upang baguhin ang buhay ng aming pamilya, anuman ang paraan. Sa mga sandaling iyon, ang tanging aliw ko ay ang alaala ng aking lola. Namatay siya noong 15 taong gulang pa lamang ako. Ngunit noong nabubuhay pa siya, madalas niya akong awitan ng isang kakaibang awit. Hindi ito Uzbek o Russian. Parang tunog Chinese. Hindi ko matandaan ang lyrics ng awit, ngunit ang himig ay nakaukit pa rin sa aking isipan. Sa likod ng mga burol, naroon ang aming nayon, kung saan nagbubukas ang bulaklak. Doon kami babalik. Sa kabilang ilog, sa burol na iyon, naroon ang aming tahanan. Sa tuwing inaawit niya ang awiting iyon, lumuluha ang kanyang mga mata. Kahit bata pa ako, naramdaman ko na iyon ay isang awit ng pagkaulila. Tila gusto ng aking lola na bumalik sa isang lugar. Minsan ko rin siyang tinanong, "Lola, saan ninyo natutunan ang awiting ito?" Tumingin siya sa malayo at sinabi, "Noong bata pa ako, inaawit ito ng nanay ko sa akin. Ito ay awit mula sa napakalayong lugar. Wala na siyang idinagdag." Sa tuwing nagtatanong ako tungkol sa nakaraan, nananahimik ang aking lola. Bago siya pumanaw, tinawag niya ako at inabot sa akin ang isang maliit na panyo. Sa loob ng luma at punit-punit na panyo ay isang mas luma at magaspang na tela. "Tan, ingatan mo ito, darating ang araw na mauunawaan mo ang kahulugan nito." Iyan ang huling salita ng aking lola. Ingatan ko ang telang iyon hanggang ngayon, ngunit hindi ko pa rin alam ang kahulugan nito. Mayroon itong malabong sulat na nakaukit, ngunit napakaluma na kaya hindi ko na mabasa. Sa tuwing nahihirapan ako sa pagtitinda sa palengke, hinihimas ko ang telang iyon. Pakiramdam ko ay naroon pa rin ang init ng lola ko at labis itong nagpapagaan ng loob ko. Isang araw, nakita ko si Nida, isang dating kaibigan sa palengke. Si Nida ay kaibigan ko na madalas magtinda ng prutas sa tabi ng aking pwesto. Ngunit ilang buwan na akong hindi nakakakita sa kanya. Ngunit ng araw na iyon, muling nagpakita si Nida at lubusan siyang nagbago. Maging ang kanyang kasuotan ay iba. Sa halip na luma at punit-punit na damit, nakasuot si Nida ng maayos na pantalon at bagong sapatos. Higit sa lahat, nagniningning ang kanyang mukha. "Nida, saan ka galing? Bakit ang tagal mong hindi nakita?" tanong ko. At ngumiti si Nida, inilabas ang kanyang telepono. "Tan, galing lang ako sa Pilipinas. Nagtrabaho ako doon ng 6 na buwan. Tingnan mo ito." Puno ang screen ng telepono ng mga larawan ng malalawak na greenhouses, malinis na pasilidad at nakangiting si Nida. Ang pagtatrabaho dito ng 6 na buwan ay makakakuha ka ng pera na kailangan nating kitain sa loob ng 1 taon. Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Ang mga mata ni Nida ay puno ng katapatan. Nakasali siya sa programa ng Seasonal Agricultural Work sa Pilipinas at nakabalik na. 5 beses na mas mataas ang sweldo kaysa sa Uzbekistan, binigyan ng tirahan at pagkain, at ang pinakamahalaga,
Binayaran sila ayon sa ipinangako. Nakakapagsalita ka ba ng Filipino? Tanong ko. At umiling si Nida. Hindi. Hindi rin ako nakakapagsalita. Ngunit ang trabaho sa agrikultura ay hindi nangangailangan ng kaalaman sa wika, kailangan lang matuto. Bukod pa rito, napakadetalyado pa ng kanilang pagtuturo. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga larawang ipinakita ni Nida ay umiikot sa aking isipan. Kung talagang makakakuha ako ng isang taong kita sa loob lamang ng 6 na buwan, makakaya kong tustusan ang gamot ng aking ama. Marahil ay magbabago rin ang aking buhay. Sumibol ang pag-asa sa akin. Ngunit kasabay nito ay dumating din ang takot. Kakayanin ko ba ang manirahan? Sa isang bansang hindi ko pa napupuntahan, isang lugar na wala akong alam na isang salita. Inilabas ko ang tela ng aking lola at tinitigan ito. Tapos, marahan kong inawit ang awit na madalas awitin ng aking lola sa likod ng mga burol, naroon ang aming nayon. Ewan ko kung bakit, sa tuwing inaawit ko ang awiting iyon, nakakaramdam ako ng lakas ng loob. Pakiramdam ko ay malayo rin ang pinuntahan ng aking lola noong bata pa siya. Sabi ng aking ama, noong bata pa ang aking lola, dumating sila rito kasama ang kanilang pamilya mula sa napakalayong lugar. Kung gayon, kaya ko rin, di ba? Kinabukasan ng umaga, nagpasya ako. Nakipag-ugnayan ako kay Nida at nagtanong ng mas detalyado tungkol sa programa ng Seasonal Agricultural Work. Paano mag-apply? Anong mga dokumento ang kailangan? Magkano ang gastos? Masigasig akong tinulungan ni Nida sa bawat hakbang. Kung pupunta ka sa opisina ng barangay, mayroon silang anunsyo ng pagre-recruit. Pumunta ka lang doon at mag-apply. Kailangan lang kumpleto ang mga dokumento para makapasa. Agad akong pumunta sa opisina ng barangay. Sa bulletin board, may nakalagay ngang anunsyo ng pagre-recruit ng seasonal agricultural workers para sa Pilipinas. Nang makita ko ang halaga ng suweldo na nakasulat sa malalaking letra, bumilis ang tibok ng aking puso. Ito ang aking pagkakataon, isang pagkakataong hindi dapat palampasin. Nang matanggap ko ang abiso at umuwi, hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Maingat kong sinabi sa aking ina na naghahanda ng hapunan sa kusina, Nanay, pupunta po ako sa Pilipinas. Kung magtatrabaho ako ng 6 na buwan, makakaya kong tustusan ang gamot ni tatay. Huminto ang kamay ng aking ina. Ang aking ama na nakaupo sa harap ng makinang pananahi ay tumingala rin. Pilipinas, ano ang sinasabi mo? Ang boses ng aking ina ay puno ng pag-aalala. Isa-isa kong ipinaliwanag ang mga narinig ko kay Nida at ang nilalaman ng anunsyo ng pagre-recruit. Ano ang programa ng Seasonal Agricultural Work? Magkano ang kikitain? Gaano ito kaligtas? Ngunit umiling pa rin ang aking ina. Hindi maaari. Anak, paano ka makakapunta ng mag-isa ng ganoon kalayo at hindi ka pa nakakapagsalita ng wika? Ang pag-aalala ng aking ina ay lubos na nauunawaan. Ako mismo ay natatakot at nag-aalala, ngunit hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong buhay. Nanay, ayoko nang magbenta ng gulay sa palengke habang buhay. Pakiusap po, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Ang boses ko ay puno ng pakiusap. Dahan-dahang nagsalita ang aking ama. Tan, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit sa isang banyagang lupain, sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari sa iyo? Hindi ka pupunta para sa gamot ko. Pupunta po ako dahil talagang gusto kong baguhin ang buhay ko. Sa aking mga salita, nanahimik ang aking mga magulang. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng mabigat na katahimikan. Mula kinabukasan, sinimulan kong ihanda ang mga dokumento, aplikasyon para sa pasaporte, medical examination, sertipiko ng criminal record. Hindi lamang 1 o 2 uri ng dokumento ang kailangan. Sa Uzbekistan, ang pagkuha ng isang ganitong uri ng dokumento ay tumatagal ng maraming araw. Ang pagpunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para kumuha ng bawat selyo ay talagang mahirap, ngunit hindi ako sumuko. Tuwing gabi, marahan kong inaawit ang awit ng lola ko. Sa likod ng mga burol, naroon ang aming nayon kung saan nagbubukas ang bulaklak, doon kami babalik. Kakaiba, sa tuwing inaawit ko ang awiting iyon, nakakaramdam ako ng dagdag na lakas. Tila sinusuportahan din ako ng aking lola. Ilang linggo ang lumipas. Sa wakas ay handa na ang lahat ng dokumento. Itinakda rin ang petsa ng panayam
at kailangan kong pumunta sa Tashkent upang dumalo. Puno ang lugar ng panayam ng mga taong tulad ko na nangangarap makapunta sa Pilipinas. Karamihan ay mga kabataang lalaki habang iilan lang ang mga babae. Sa kaba ng aking puso, pumasok ako sa silid ng panayam. Ang nag-interview ay isang Pilipino na nakakapagsalita ng Uzbek. Bakit gusto mong pumunta sa Pilipinas? Gusto kong tulungan ang aking pamilya at gusto ko ring baguhin ang buhay ko. Naranasan mo na bang magtrabaho sa agrikultura? Nagtitinda ako ng gulay sa palengke. Hindi pa ako nakakapagtrabaho sa agrikultura ngunit kumpiyansa akong matututo ako. Mabilis na natapos ang panayam kaysa sa inaasahan ko. Sinabi nilang lalabas ang resulta pagkalipas ng 2 linggo. Ang 2 linggo na iyon ay talagang napakatagal na parang isang siglo. Araw-araw kong sinuri ang aking mailbox, tinititigan ang aking telepono. Isang umaga, sa wakas ay dumating ang notice ng pagtanggap. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi ko mabuksan ng maayos ang sobre. Pumasa ako. Hindi ko alam kung kailan ako sumigaw. Nanay, tatay, pumasa ako. Noon lang umiyak ang aking ina. Bagaman tutol siya, sa kaibuturan ng kanyang puso ay sinuportahan niya ang aking pangarap. Talaga? Mabuti naman. Ngunit mag-ingat ka palagi. Hinawakan ng aking ama ang aking balikat at sinabi, malayo rin ang nilakbay ng lola mo noong bata pa siya. Magpakatatag ka anak. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay uminit ang aking dibdib. Mabilis ang paghahanda para sa pag-alis. Inayos ko ang aking mga gamit, nagpaalam, nagbukas ng bank account. Nabalitaan din ng mga tao sa nayon at isa-isa silang dumalaw. Tan, pagpunta mo sa Pilipinas, baka yumaman ka. Mag-ingat ka, anak. Ikaw ang pagmamalaki ng aming nayon. Sa gabi bago ang pag-alis, nagtipon ang aming buong pamilya. Inihanda ng aking ina ang aking mga paboritong pagkain. Plov, manti, shurpa. Iyan ay mga pagkain na karaniwan lang kinakain tuwing may pagdiriwang. Sa Pilipinas, malamang hindi ka makakakain ng ganito. Kumain ka. Sabi ng aking ina, ngunit namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos kumain, mahinahong sinabi ng aking ama, Tan, bisitahin mo ang puntod ng lola mo ha? Tumango ako. Kinabukasan ng umaga, binisita ko ang puntod ng lola ko. Matagal nang hindi nabibisita ang puntod, may mga damo na tumutubo. Pinabunot ko ang damo at nilinis ang lapida. Lola, pupunta po ako sa Pilipinas. Pupunta po ako sa bansa ng awit na madalas ninyong awitin. Umupo ako sa harap ng lapida at marahan kong inawit ang awit ng lola ko. Sa likod ng mga burol, naroon ang aming nayon kung saan nagbubukas ang bulaklak, doon kami babalik. Pagkatapos umawit, bumuhos ang aking luha. Hindi ko rin alam kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil pakiramdam ko ay may isang bagay na magsisimula. Sa umaga ng pagpunta sa paliparan, sumakay ang aming buong pamilya sa sasakyan. Mula sa nayon, papuntang paliparan sa Tashkent, 3 oras ang biyahe. Sa loob ng sasakyan, walang sinuman ang nagsalita. Mahigpit na hawak ng aking ina ang aking kamay, habang ang aking ama naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Mas maraming tao sa paliparan kaysa sa inaasahan ko. Iyon ay mga manggagawa tulad ko na pupunta sa Pilipinas at ang kanilang mga pamilya. Lahat ay may katulad na ekspresyon, sabay na sabik at nag-aalala. Pagkatapos ng check-in, bago pumasok sa immigration area, nagbigay kami ng huling yakap sa isa't isa. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Sa loob ng 6 na buwan, tiyak na makakabalik po ako ng maayos. Oo, mag-ingat ka sa pagpunta. Huwag kalimutang tumawag palagi. Sa huli, hindi napigilan ng aking ina ang kanyang mga luha. Hinawakan ng aking ama ang aking balikat at sinabi, ang lola mo ay kasama mo, poprotektahan ka. Magpakatatag ka, anak. Pagdaan sa immigration area, lumingon ako at nakita ang aking mga magulang na kumakaway. Kinawayan ko rin sila at nagpatuloy sa paglalakad. Iyon ay isang daan na hindi nabalikan. Sa sandaling sumakay ako sa eroplano, pakiramdam ko ay may bagong kabanata sa aking buhay na magsisimula. Ang langit ng Uzbekistan na tiningnan sa bintana, anong mundo ang naghihintay sa akin sa kabila? Inilabas ko ang tela ng aking lola mula sa aking bag at mahigpit na hinawakan. Pagkatapos,
ay ipinangako ko sa sarili ko, sa lugar na pinagmulan ng alaala ng aking lola, magsisimula ako ng bagong buhay. Tiyak na magtatagumpay ako at babalik. Lumipad ang eroplano at unti-unting lumiliit ang tanawin sa labas ng bintana. Sa wakas, talagang umalis na ako. Bumilis ang tibok ng aking puso, ngunit kasabay nito ay sumibol ang isang kakaibang pagtitiwala. Ang paniniwala na hindi mali ang pagpipiliang ito, ang paniniwala na ang awit ng lola ko ang gumagabay sa akin. Sa eroplano, ipinikit ko ang aking mga mata at muling inawit ng tahimik ang awit na iyon sa aking puso. Sa likod ng mga burol, naroon ang aming nayon kung saan nagbubukas ang bulaklak, doon kami babalik. Lola, papunta na po ako doon. Nang lumapag ang eroplano sa paliparan sa Pilipinas, tiningnan ko ang labas ng bintana at tila huminga. Bagaman gabi na, puno ng ilaw ang paligid ng paliparan, iyon ay isang tanawin na hindi ko maiisip sa Uzbekistan. Sa sandaling bumaba ako ng eroplano at pumasok sa terminal ng paliparan, pakiramdam ko ay nakarating ako sa isang ganap na kakaibang mundo. Napakataas ng kisame na hindi makita ang dulo at ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Lahat ng tao ay nakasuot ng maayos na damit at mabilis na gumagalaw. Napatayo lang ako ng tulala at tumingin sa paligid. Ang automatikong pinto ay bumukas din ng kakaiba at ang unang beses na pagsakay sa escalator ay labis akong kinakabahan. Bawat hakbang ko ay maingat at ang katabi ko ay tumingin sa akin ng kakaibang tingin. Nahihiya ako, ngunit hindi ko alam ang gagawin. Nakatayo sa pila sa harap ng immigration counter, bumilis ang tibok ng aking puso. Tinanggap ng immigration officer ang aking pasaporte at nagtanong ng isang bagay, ngunit wala akong narinig na isang salita. Ngumiti lang ako at yumuko. Sa kabutihang palad, may isang volunteer interpreter sa tabi na nagpaliwanag sa akin ng simple. Dumating ka ba para sa seasonal agricultural work, tama? Saan ka pupunta? Probinsya ng Benguet. Ipinaliwanag ng volunteer interpreter sa immigration officer at agad na naisilyohan ang immigration stamp. Sa wakas, nakatapak ako sa lupa ng Pilipinas. Pagkatapos kunin ang aking bagahe at lumabas, nakita ko ang isang taong tila isang opisyal ng farm na nakatayo na may hawak na karatula. Nang makita ko ang karatula na may pangalan ko, lumapit ako at nagsalita siya ng Filipino. Ngunit wala akong naintindihan. Sumunod lang ako sa kanila. Pagsakay sa bus, mayroon ng mga manggagawa mula sa ibang bansa tulad ko na nakaupo. Iyon ay mga manggagawa mula sa Laos, Cambodia, Myanmar. Lahat ay mukhang pagod at hindi nag-uusap. Umalis ang bus at talagang namangha ako sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga kalsada ay malawak at malinis nang hindi inaasahan. Ang mga lane ay malinaw na iginuhit at ang mga ilaw sa kalsada ay walang katapusan. Ang mga sasakyan sa highway ay gumagalaw ng maayos. Sa Uzbekistan, ang mga kalsada ay puno ng lubak at ang mga sasakyan ay nagmamaneho ng walang ayos. Ang mga apartment building ay kakaiba rin. Ang mga matataas na gusali na magkakatulad ang hugis ay nakapila na parang eksena sa pelikula. Siguro mga 1 oras ang biyahe, huminto ang bus sa isang maliit na nayon at tuluyang huminto sa harap ng isang farm. Dahil madilim na, hindi ko masyadong makita ang paligid, ngunit nakita ko ang mga greenhouses na nakapila na mukhang mas maayos kaysa sa farm sa Uzbekistan. Isang lalaki na tila ang farm manager ang lumabas upang salubungin kami. Ipinaliwanag niya ang isang bagay sa mabilis na Filipino, ngunit wala akong naintindihan na isang salita. Tumango lang ako kasama ng iba. Dinala kami sa dormitoryo at mas malinis ito kaysa sa inaasahan ko. Ang istruktura ay isang kwarto na may double-deck bed, 4 na tao ang magkasama, may sariling locker at banyo. Kumpleto rin ang common bathroom. Iyon ay isang mas mahusay na kapaligiran kaysa sa bahay na tinirhan ko sa Uzbekistan. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding pakiramdam ng kalungkutan ang dumating. Isang banyagang bansa, mga banyagang tao, at isang wika na hindi ko maipaliwanag. Nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame, dumaloy ang aking mga luha. Kaya ko ba talagang tisin ng 6 na buwan dito? Inilabas ko ang tela ng aking lola mula sa aking bag at niyakap ito. Tapos, marahan kong inawit ang awit ng aking lola. Sa likod ng mga burol, naroon ang aming nayon.
Pagkatapos umawit, bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising. 5:00 pa lang ng umaga ngunit nagsimula na ang lahat sa farm. Pagkatapos ng simpleng almusal, agad kaming nagsimula sa trabaho. Ngayon, magtatanim ako ng bell pepper seedlings. Nagpakita ng demo ang farm manager, ngunit kahit na ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng salita, wala akong naintindihan. Sinubukan kong gayahin ngunit paulit-ulit akong nabigo. Masyado kong malalim o mababaw ang pagtanim ng seedlings o mali ang distansya. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ng manager. Sumigaw siya ng isang bagay sa mabilis na Filipino, ngunit hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Isang Pilipinong manggagawa na nagtatrabaho sa tabi ko ang nagsalita ng Ingles. "Be more careful. He's scary when he's angry." Tumango ako at sinubukan kong mag-concentrate. Ngunit dahil sa stress, lalo pang nanginginig ang aking mga kamay. Pagsapit ng lunch break, sa wakas ay nakapagpahinga ako. Kinuha ko ang aking pagkain sa canteen at umupo sa isang sulok. Maraming pagkain, ngunit karamihan ay hindi ko pa nakita kailanman. Ang pulang adobo na tinatawag na adobo ay masyadong maasim, mahirap kainin. Ang ibang mga manggagawa ay nakaupo ng magkakagrupo kasama ang kanilang mga kababayan at kumakain. Nag-iisa lang ako dahil ako lang ang mula sa Uzbekistan sa farm na ito. Habang kumakain, bigla kong naalala ang plov ng Uzbekistan. Naalala ko ang maiinit na pagkain na niluto ng aking ina. Pagdating ng hapon, nagpatuloy ang trabaho. Ang nakakapagod na trabaho ng pagtatanim ng seedlings ay nagpatuloy na parang mababali ang aking likod. Ang aking mga kamay ay matigas. Ang aking mga tuhod ay masakit. Ngunit hindi ako makapagpahinga. Dahil ang iba ay mabilis na nagtatrabaho, ako lang ang mabagal. Pagdilim ng gabi, sa wakas ay natapos ang trabaho. Pagdating sa dormitoryo, pagkatapos maligo, muling dumaloy ang aking mga luha. Ang aking katawan ay masakit at ang aking puso ay malungkot. Paano ko kaya kakayanin ang 6 na buwan pa rito? Nahiga ako sa kama at inilabas ang aking telepono. Gusto kong tawagan ang aking ina sa Uzbekistan, ngunit pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong labis siyang mag-aalala. Sa halip, kinuha ko ang tela ng aking lola at tinitigan ito. Ang mga malalabong sulat sa huli, ano ang kahulugan nito? At sa gayon, lumipas ang mahirap na unang araw, ang sumunod na araw at ang susunod pa ay katulad din. Ang mga araw na gumigising ng maaga, nagtatrabaho hanggang gabi, tapos ay bumabalik sa dormitoryo at natutulog. 1 linggo ang lumipas. Unti-unting umangkop ang aking katawan, nasasanay na ako sa pagtatanim ng seedlings at bahagyang nabawasan ang pagkadismaya sa mukha ng manager, ngunit ang pakiramdam ng kalungkutan ay nanatili dahil hindi ako nakakapagsalita ng wika, hindi ako makahanap ng kaibigan at tuwing lunch break ay lagi akong nag-iisa. At isang hapon habang ako ay nagtatrabaho, isang lalaki ang pumasok sa farm. Siya ay nasa mid-50s na may maamo na hitsura. Binati niya ang farm manager at dahan-dahang sinuri ang farm. Nadaanan niya ako at huminto at tinitigan ang aking mukha. Yumuko ako at ipinagpatuloy ang trabaho dahil nakakaramdam ako ng hindi komportable sa kanyang tingin, ngunit patuloy niya akong tinitigan. Tapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Baka may dugong Pilipino? Unang beses kong narinig ang salitang may dugong Pilipino. Ikiling ko ang aking ulo at tiningnan siya. Wala akong naintindihan sa kanyang sinabi. Muli siyang nagtanong, "Galing ka ba sa Uzbekistan?" Nang marinig ko ang salitang Uzbekistan, tumango ako. Agad na sumibol ang isang masiglang ngiti sa kanyang mukha. Kaya nga pala ganoon, mukha kang katulad namin, isang Pilipino. Katulad ng Pilipino? Ano ang ibig sabihin yan? Napatayo lang ako na may mukha ng pagkalito. Nagsalita siya ng isang bagay sa farm manager at bumalik sa akin. Kung may oras ka sa hapon, pumunta ka sa bahay ko. Ako ang punong barangay ng nayon na ito. Mayroon akong kwento na gusto kong ikwento sa iyo. Ang tono ng kanyang boses ay napaka-friendly, ngunit hindi ko lubos na naintindihan ang nilalaman, naramdaman ko lang ang init. Pagkatapos umalis ng punong barangay, patuloy akong nag-iisip tungkol sa kanyang mga salita. May dugong Pilipino, ang salitang mukha kang katulad ng Pilipino. Ano nga ba ang kahulugan nito? Nang gabing iyon, sa dormitoryo, inilabas ko ang aking telepono at naghanap sa internet.
Nang hinanap ko ang mga keywords na Filipino diaspora, balikbayan, maraming impormasyon ang lumabas. Dahan-dahan kong binasa at bumilis ang tibok ng aking puso. Ang nilalaman ay nagsasabi na ang mga may dugong Pilipino ay mga inapo ng mga Pilipino na naiwan sa ibang bansa noon dahil sa digmaan o migrasyon at mayroong mga pilit na ipinadala sa Central Asia. At ang nilalaman ay nagsasabi na ang kanilang mga inapo ay naninirahan pa rin sa Uzbekistan at Kazakhstan. Tila huminga ako. Ang awit na madalas awitin ng aking lola, ang tela na iniwan niya, ang nakaraan na itinatago niya sa buong buhay niya, lahat ay tila konektado. Hindi kaya, ako rin ay inapo ng mga Pilipino. Mula kinabukasan, gusto ko lang makipagkita sa punong barangay, ngunit nagpatuloy ang trabaho sa farm at halos wala akong sariling oras. Siguro mga 1 linggo ang lumipas, 1 hapon ng linggo, sa wakas ay nakapagpahinga ako ng kalahating araw. Ang ibang mga manggagawa ay pumunta sa nayon o nagpahinga sa dormitoryo. Ngunit nagpasya akong bisitahin ang bahay ng punong barangay. Nang tanungin ko ang farm manager, sinabi niya na mga 10 minutong lakad lang. Ipinakita niya sa akin ang malaking lumang bahay ng Pilipino sa pasukan ng nayon na bahay ng punong barangay. Dahan-dahan akong naglakad at bumilis ang tibok ng aking puso. Kakaiba, pakiramdam ko ay may isang bagay na mahalaga na mangyayari. Nang tumayo ako sa harap ng gate ng bahay, bahagya akong nag-alinlangan. Dapat ba talaga akong pumasok? Ngunit kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob at pinindot ang doorbell. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ng punong barangay ang pinto para sa akin. "Oh, ikaw pala? Naghihintay ako sa iyo. Halika, anak." Sinalubong niya ako ng isang mainit na ngiti at bahagyang nabawasan ang aking kaba. Napakaganda ng hardin. Maingat na, inalagaan ang mga halaman at nagkaisa ang tradisyonal na arkitektura. Iyon ay isang tanawin na hindi ko makikita sa Uzbekistan. Nang dinala ako sa balkonahe at umupo, nagdala ng tsaa ang asawa ng punong barangay. Ito ay Filipino tea. Subukan mong inumin. Pag-inom ng isang lagok ng mainit na tsaa, pakiramdam ko ay natunaw ang aking katawan. Dahan-dahang nagsalita ang punong barangay, "Than, sa sandaling nakita-kita, naramdaman ko na. Ikaw ay may dugong Pilipino, tama?" Sumagot ako ng totoo. Hindi ko po sigurado. Halos wala po akong alam tungkol sa lola ko. Halos hindi po kailanman nagkuwento ang lola ko tungkol sa nakaraan. Akala ko po ipinanganak ang lola ko sa Uzbekistan. Ngunit sinabi po ng lola ko na noong bata pa siya, dumating siya rito mula sa ibang lugar. Sumilay ang mga mata ng punong barangay. Naranasan ba ng lola mo na umawit ng isang kakaibang awit? Hindi Uzbek o Russian, kundi sa ibang wika. Sa mga salitang iyon, labis akong nagulat. Opo. Madalas po umawit ang lola ko ng isang awit. Maaari po bang kantahin ko iyon minsan? Maingat kong inawit ang awit ng lola ko. Sa likod ng mga burol, naroon ang aming nayon, kung saan nagbubukas ang bulaklak, doon kami babalik. Sa kabilang ilog, sa burol na iyon, naroon ang aming tahanan. Nang inawit ko ang awiting iyon, nanahimik ang mukha ng mag-asawang punong barangay. Ang asawa ng punong barangay ay namumula pa ang mga mata. Ito ang awit na inaawit ng mga Pilipino na matagal nang umalis sa bayan. Dahan-dahang ipinaliwanag ng punong barangay. Ito ang awit na inaawit ng mga hindi nakabalik sa bansa pagkatapos ng digmaan dahil sa iba't ibang dahilan upang maalala ang kanilang bayan. Partikular, ang bahaging aming nayon sa kabilang ilog sa awiting ito ay tumutukoy sa isang lumang nayon sa Benguet. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi kaya ganoon ang kahulugan ng awit na madalas awitin ng aking lola? May iniwan ba ang lola mo na anting-anting? Inilabas ko ang tela ng aking lola mula sa aking bag. Maingat na tinanggap ng punong barangay at sinuri ng mabuti. May sulat ito ngunit malabo masyado para makita ng malinaw. Nagdala ng magnifying glass ang asawa ng punong barangay. Tiningnan sa magnifying glass ang malalabong sulat. Mukhang isang pangalan na nagsisimula sa L. Sabi ng punong barangay, "Elena, kung gayon, posible na ang pangalan ng lola mo ay Elena." Bumilis ang tibok ng aking puso. "Sandali, ipapakita ko sa iyo ang isang larawan." Pumasok ang punong barangay sa loob ng silid at naglabas ng isang lumang larawan. Ito, si Mang Ba Hernandez.
na dating nanirahan sa aming nayon. Nagpadala siya ng sulat mula sa Uzbekistan noong dekada 1960. Sa itim at puting larawan, nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng barong Tagalog. Noong nabubuhay pa siya, sinabi niya na mayroon siyang kamag-anak na naiwan sa Uzbekistan. Partikular, gusto niyang hanapin ang kanyang apo. Tila huminga ako. Agad na nagsimulang tumawag sa telepono ang punong barangay. Tila nakikipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng archive ng nayon. Siguro mga 10 minuto ang lumipas, nakatanggap ng larawan ang telepono ng punong barangay. Iyon ay larawan ng isang lumang dokumento. Record ng paghahanap ng kamag-anak. Hernandez ba? Ipinanganak. 1920, mula sa Benguet. Pangalan ng hinahanap na kamag-anak, Elena Hernandez. Sa sandaling narinig ko ang pangalang Elena, may isang bagay na bigla kong naalala. Ang sinabi ng lola ko bago siya pumanaw, ang pangalan ko ay Elena. Noon, hindi ko naintindihan ang kahulugan nito, ngunit ngayon naiisip ko, iyon ang tunay na pangalan ng aking lola. Punong barangay, Elena po ang pangalan ng lola ko. Sabay na tumingin sa akin ang mag-asawang punong barangay. Talaga? Opo. Bago po siya pumanaw, minsan po siyang nagsabi. Nagniningning ang mukha ng punong barangay. Kung gayon, halos sigurado na. Ang lola mo ang apo na hinahanap ni Mang Ba Hernandez. Mahigpit na hinawakan ng asawa ng punong barangay ang aking kamay. Tan, hindi ka lang isang ordinaryong manggagawa mula sa ibang bansa. Ikaw ay kapamilya namin na nakabalik sa nayon. Bumuhos ang aking luha. Kung sa bagay, may isa pang mas nakakagulat na katotohanan. Maingat na sinabi ng punong barangay, si Mang Ba Hernandez ay malayo naming kamag-anak. Tiyo ko siya. Hindi ko maisara ang aking bibig. Kung gayon, punong barangay, kamag-anak din po tayo? Ganoon nga. Ang pamilya ay muling nagkasama pagkalipas ng 16 taon. Nang gabing iyon, marami akong nakasalamuha sa bahay ng punong barangay. Ang kasaysayan ng mga may dugong Pilipino, ang sakit ng sapilitang migrasyon, at ang kuwento ng maraming inapo ng mga may dugong Pilipino na naghahanap ng kanilang pinagmulan. Tan, ngayon mayroon ka ng pagpipilian. Maaari kang mag-apply para sa Philippine citizenship. Seryosong sinabi ng punong barangay. Mayroong isang espesyal na programa para sa pagkuha ng pagkamamamayan para sa mga may dugong Pilipino. Kung mapapatunayan mo na ang iyong mga ninuno ay Pilipino, bibigyan ka ng Philippine citizenship. Philippine citizenship? Magiging Pilipino? Ngunit kailangan ko ng mga dokumento, tama? Ang awit ng lola mo, ang tela at ang record ng paghahanap ng kamag-anak, sapat na iyon na ebidensya. Tutulungan kita. Nang gabing iyon, sa daan pabalik sa dormitoryo, tumingala ako sa langit na puno ng bituin. Lola, ngayon po ako ay nasa lupain na pinagmulan ng inyong alaala. Pagdating sa bahay, tinawagan ko ang aking mga magulang sa Uzbekistan. Isa-isa kong ikinuwento ang nangyari ngayon. Umiyak ang aking ina. Kaya pala ang lola mo ay buong buhay na umaawit ng awiting iyon. Nanay, balak ko po sanang mag-apply para sa Philippine citizenship. Gusto ko pong tuparin ang pangarap ng lola ko. Sige, gawin mo. Ang lola mo ay tiyak na tutulungan ka. Pagkatapos magbaba ng telepono, inilabas ko muli ang tela ng aking lola at tinitigan ito. Elena Hernandez, ipinapangako ko na tutuparin ko ang pangarap na hindi natupad ng aking lola sa buong buhay niya. Mula nang makipagkita ako sa punong barangay, lubusan nang nagbago ang aking pang-araw-araw na buhay. Sa umaga, patuloy akong nagtatrabaho sa pagtatanim at pag-aalaga ng bell pepper seedlings sa farm. Ngunit sa gabi, nagko-concentrate ako sa paghahanda para sa Philippine citizenship. Labis akong tinulungan ng punong barangay. Una, nakipag-ugnayan siya sa samahan ng mga balikbayan na may dugong Pilipino at kinuha ang listahan ng mga dokumentong kailangan para sa pagkuha ng pagkamamamayan. Sa sandaling nakita ko ang listahan ng mga dokumento, napabuntong hininga ako. Birth certificate, marriage certificate, family relations certificate, birth record ng lola ko, lahat ay mga dokumentong mahirap makuha. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang, isa-isa lang ang paghahanda. Pagpapalakas loob ng punong barangay, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkalito. Tinawagan ko ang aking mga magulang sa Uzbekistan
at hiniling sa kanila na tulungan akong hanapin ang mga dokumento na may kaugnayan sa lola ko. Sinimulan ng aking ina na halungkatin ang buong bahay. Ilang araw pagkaraan, nagbigay ng magandang balita ang aking ina. Tan, nahanap ko ang isang lumang dokumento ng lola mo. Nakasulat ito sa Russian ngunit mukhang may kaugnayan ito sa birth record. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nanay, kuhanan niyo po ng litrato at ipadala agad sa akin. Agad na ipinadala ang larawan. Sa isang luma at naninilaw na papel, tila may nakasulat sa typewriter sa Russian. Ibinigay ko ang larawan sa punong barangay at hiniling niya sa isang kakilala na nakakapagsalita ng Russian na isalin ito. Ang resulta ng pagsasalin ay talagang nakakagulat. Ipinanganak noong 1920, lugar ng kapanganakan Pilipinas, Benguet. Noong 1937, record ng sapilitang migrasyon sa Central Asia. Iyon ay malinaw na ebidensya na ang lola ko ay talagang ipinanganak sa Pilipinas. Gayunpaman, ang problema ay kung paano opisyal na makikilala ang dokumentong ito. Upang isumite sa gobyerno ng Pilipinas, kailangan itong ipanotaryo at ipa-authenticate ang pagsasalin. Nakipag-ugnayan ako sa Embahada ng Uzbekistan sa Pilipinas, ngunit sinabi nilang napakakomplikado ng proseso at matagal, aabot ng hindi bababa sa 3 buwan. Nadismaya ako sa sinabi ng opisyal, ngunit hindi ako sumuko. Pagkatapos ng trabaho sa farm, patuloy akong nagtatrabaho sa mga dokumento hanggang gabi. Kailangan ko ring sabay na mag-aral ng Filipino dahil may isang kondisyon na kailangan kong magkaroon ng pangunahing kakayahan sa Filipino upang mag-apply para sa pagkamamamayan. Si Ate Celia, anak ng punong barangay, ay dumating tuwing weekend upang turuan ako ng Filipino. Ate Than, magsisimula tayo sa ABCDEHA. Ang mga titik ng alpabetong Filipino ay bago para sa akin. Ang sistema ng pagbigkas at tono ay talagang mahirap sa simula. Sanay ako sa alpabetong Ingles, ngunit ang mga titik ng Filipino ay ganap na ibang mundo. Ate, huwag kang masyadong magmadali sa pag-aaral, dahan-dahan lang, sa pagpapalakas loob ni Ate Celia. Tuwing gabi, binubuksan ko ang aking notebook para sa Filipino. Isinulat ko ng paulit-ulit ng daan-daang beses ang mga titik na A, B, K, D, E at inaral ang mga simpleng salita. Bell pepper, kamatis, tubig, lupa, buto. Nagsimula ako sa mga bagay na nakikita ko araw-araw sa farm. Isang araw, inutusan ako ng farm manager sa Filipino. At nang naintindihan ko at sinunod, nagulat siya. Oh, nag-aaral ka ng Filipino? Opo, sinusubukan ko pong matuto unti-unti. Iyon ang unang beses na nagsalita ako, ngunit naintindihan niya. Ang pakiramdam ng kaligayahan noon ay hindi mailarawan. Gayunpaman, ang pagsusulit sa kakayahan sa Filipino ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Nang sumubok ako sa unang pagkakataon, sa sandaling natanggap ko ang papel ng pagsusulit, nalito ako. Masyadong mabilis ang Filipino sa listening part, habang ang reading part ay puno ng mga salitang hindi ko alam. Sa writing part, kailangan kong magsulat ng simpleng pagpapakilala sa sarili, ngunit nanginginig ang aking mga kamay, gusot ang aking sulat, ang resulta ay bagsak. Nang makita ko ang notice ng bagsak sa halip na notice ng pagtanggap, bumuhos ang aking luha. Maging sa isang pangunahing pagsusulit na ganoon, hindi ko pa rin nakapasa. Posible ba na hindi? Bumalik ako sa dormitoryo at humiga sa kama. Nakatitig sa kisame, pakiramdam ko ay gusto kong isuko ang lahat. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono, si punong barangay. Tan, narinig ko na bumagsak ka. Opo, pasensya na po punong barangay, mahina po talaga ako. Hindi. Sino ba ang pumapasa agad sa unang pagkakataon? Bumagsak ako ng 2 beses sa driving test at sa pangatlong beses lang ako pumasa. Ang biro ng punong barangay ay nagpatawa sa akin. Maghanda ka lang ulit. Hahanap ako ng mas magaling na guro para sa iyo. Huwag kang sumuko. Isang tawag lang iyon ang nagpatayo sa akin muli. Mula kinabukasan, mas masigasig akong nag-aral. Nagsimula akong dumalo sa mga libreng klase ng Filipino sa Multicultural Center na inirekomenda ng punong barangay. Doon, nakilala ko ang maraming dayuhan na tulad ko na nag-aaral ng Filipino, mga Filipina-Uzbek na ikinasal mula sa Laos, mga manggagawa mula sa Cambodia, mga estudyante mula sa China.
Lahat ay nag-aaral ng Filipino dahil sa kani-kanilang mga dahilan, bumagsak din ako ng 2 beses. Sa pangatlong beses lang ako pumasa, ikinuwento ng isang law na babae, kung hindi ka susuko, sa huli ay makakapasa ka rin. Kaya mo yan, ang pagpapalakas loob nila ay nagbigay ng malaking lakas sa akin. Pagkalipas ng 2 buwan, sumubok ako sa ikalawang pagkakataon. Ngayon, mas marami akong paghahanda. Naunawaan ko na ang ilang bahagi ng mga pag-uusap sa listening part. At kung dahan-dahan kong babasahin ang mga reading materials, naiintindihan ko rin ang kahulugan. Gayunpaman, ang resulta ay bagsak pa rin. Kulang ako ng puntos, 2 puntos na lang at pasado na ako. Talagang nadismaya ako at gusto kong sumuko. Malapit na pero bagsak pa rin. Ngunit ngayon hindi ako sumuko. Kailangan ko lang makakuha ng 2 puntos pa. Ibig sabihin ay malapit na ako sa finish line. Nag-concentrate ako sa pag-aaral ng 1 buwan pa. Lalo akong nag-concentrate sa writing part na mahina ako. Araw-araw nagbibigay si Ate Celia ng writing exercises at nagsusulat ako ng diary sa Filipino araw-araw. Ngayon, nagtanim ako ng bell pepper sa farm. Napakaganda ng panahon. Dumating ang punong barangay. Bagaman magulo pa ang mga pangungusap, habang sumusulat ako araw-araw, lalo silang bumuti. Malapit na ang araw ng pangatlong pagsusulit. Sa bus papunta sa test site, inilabas ko ang tela ng aking lola at hinawakan ito. Lola, tulungan niyo po ako. Tiyak na makakapasa po ako at tutuparin ang pangarap niyo. Nagdasal ako sa aking puso. Mahirap pa rin ang pagsusulit gaya ng dati, ngunit ngayon mas kumpiyansa ako. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko sa lahat ng bahagi ng listening, reading, writing. Pagkalipas ng 2 linggo, lumabas ang resulta. Pasado, sa sandaling natanggap ko ang notice ng pagpasa, gusto kong sumigaw. Ito ang pangatlong beses na ako ay pumasa. Agad kong tinawagan ang punong barangay. Punong barangay, pasado na po ako. Talaga? Congratulations sa iyo. Tan, naniniwala ako sa iyo. Mamayang gabi, pumunta ka sa bahay ko. Magse-celebrate tayo. Nang gabing iyon, isang maliit na party ang ginanap sa bahay ng punong barangay. Ang pamilya ng punong barangay, si Ate Celia, at maging ang mga guro ng Multicultural Center ay dumalo. Nalagpasan mo na ang unang yugto. Ngayon, simulan na natin ang seryosong paghahanda ng iyong aplikasyon, sabi ng punong barangay. Ang pagpasa sa pagsusulit sa kakayahan sa Filipino ay simula pa lamang. Mula ngayon, sisimulan na ang tunay na mahirap na trabaho. Pagkatapos makapasa sa Filipino exam, sinimulan ko ng seryosong ihanda ang aking aplikasyon para sa espesyal na citizenship. Ang punong barangay ay nakipagtulungan nang malapit sa samahan ng mga balikbayan na may dugong Pilipino at labis akong tinulungan. Ang unang hakbang ay ang opisyal na kumpirmahin ang birth record ng aking lola. Upang maproblema ang dokumento na nahanap ng aking ina sa Uzbekistan, kinailangan kong pumunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Tashkent nang paulit-ulit. Sa kabutihang palad, ang aking tiyo sa Uzbekistan ay tumulong sa akin. Tan, talagang komplikado ang mga ahensya ng gobyerno dito. Pagpunta mo dito, sasabihin sa iyo na pumunta sa ibang lugar. Pagpunta mo sa ibang lugar, sasabihin na bumalik sa dating lugar. Nang marinig ko ang reklamo ng aking tiyo, nakaramdam ako ng pagkakonsensya, ngunit kasabay nito ay labis na nagpapasalamat. Ilang linggo ang lumipas, sa wakas ay dumating sa Pilipinas ang dokumentong na notaryo. Susunod ay ang mga pamamaraan sa Pilipinas. Pumunta ako sa Immigration and Deportation Office at humingi ng payo tungkol sa pag-apply para sa espesyal na citizenship. Ang opisyal na in charge ay napaka-friendly, ngunit habang nakikinig ako sa paliwanag, lalo itong nagiging komplikado. Ang espesyal na citizenship para sa mga may dugong Pilipino ay may mas maluwag na kinakailangan kumpara sa ordinaryong citizenship, ngunit marami pa ring kailangang patunayan. Ipinakita sa akin ng opisyal ang isang checklist: birth record ng lola ko, family relation certificate sa pagitan ng lola ko at ako, mga dokumento na may kaugnayan sa sapilitang migrasyon, at maging ang testimonya ng komunidad ng mga may dugong Pilipino. Partikular, ang pagpapatunay ng relasyon ng pamilya ay napakahalaga, kailangan ng mga dokumento na nag-uugnay mula sa lola ko, sa nanay ko, at mula sa nanay ko, sa akin.
Kailangan kong kumuha ng Family Relations Certificate sa Uzbekistan. Muli, humingi ako ng tulong sa aking tiyo at siya ay naglibot sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para kumuha ng mga dokumento. Gayunpaman, nagkaroon ng problema. Nawawala ang ilang record ng henerasyon ng aking lola. Sinabi nilang sa panahon ng kaguluhan ng Soviet Union, maraming record ang hindi naingatan ng mabuti. Ano na ngayon? Nalito ako at ikinuwento ang sitwasyon sa punong barangay. Siguradong mapapanatili iyan sa pamamagitan ng testimonya lamang. Subukan mong kumuha ng affidavit sa samahan ng mga balikbayan na may dugong Pilipino. Ayon sa mungkahi ng punong barangay, nakipag-ugnayan ako sa samahan ng mga balikbayan na may dugong Pilipino. Tinulungan ako ng samahan na makahanap ng ilang matatandang may dugong Pilipino na lumipat mula sa parehong lugar sa parehong panahon ng lola ko. Isa sa kanila ang nakatanda sa lola ko. Elena, narinig ko na ang pangalan na iyan. Sa aming nayon, mayroon kaming isang batang babae na ganoon ang pangalan. Iyan ang testimonya ng isang 80 taong gulang na lola. Bagaman hindi lubos na sigurado, ang paliwanag tungkol sa kalagayan noon ay malaking tulong. Naghanda ang samahan ng opisyal na affidavit at maaari ko itong idikit sa aking aplikasyon para sa pagkamamamayan. Malaki rin ang naging papel ng punong barangay. Opisyal niyang hiningi ang record ng paghahanap ng kamag-anak ni Mang Ba Hernandez mula sa archive ng nayon, kung saan malinaw na nakasaad ang impormasyon tungkol sa apo na si Elena Hernandez na kanyang hinahanap. Ang dokumentong ito ang magiging desisyong ebidensya, sabi ng punong barangay na puno ng kumpiyansa. Ang awit na madalas awitin ng aking lola ay napagdesisyunan din na isumite bilang ebidensya. Nag-record ako ng video kung saan inawit ko ang awit na iyon at inilakip ng samahan ng mga balikbayan na may dugong Pilipino ang dokumento na nagpapaliwanag sa makasaysayang konteksto ng awiting ito. Ang awiting ito ay inaawit sa komunidad ng mga may dugong Pilipino sa Central Asia noong dekada 1950 na may nilalamang pagkaulila sa bayan ng Benguet. Halos 5 buwan ang lumipas para maihanda ang lahat ng dokumento. Sa panahong iyon, nagpatuloy ang trabaho sa farm at namuhay ako ng 2 buhay. Nagtatrabaho sa umaga, nagtatrabaho sa mga dokumento sa gabi. Pagod ang aking katawan, ngunit puno ng pag-asa ang aking puso. Sa wakas, kumpleto na ang lahat ng dokumento. Isang makapal na folder ng mga dokumento ang naglalaman ng mga ebidensya ng aking buhay. Birth record ng lola ko, Family Relations Certificate, record ng paghahanap ng kamag-anak, affidavit mula sa samahan ng mga balikbayan na may dugong Pilipino. Ang pagpasa sa pagsusulit sa kakayahan sa Filipino at maging ang larawan ng tela ng aking lola, halika, magsumite na tayo. Ang punong barangay ay sumama sa akin sa Immigration and Deportation Office. Sa sandaling isinumite ang mga dokumento, naghalo ang kaba at pag-asa. Natanggap na ang mga dokumento. Ang proseso ng pagsusuri ay karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 6 na buwan, sabi ng opisyal na in charge. 6 na buwan pa ng paghihintay. Gayunpaman, ngayon ay may pag-asa ako dahil inihanda ko ang lahat ng pinakamahusay. Paglabas ng opisina, hinawakan ng punong barangay ang aking balikat. Mahusay, Than, ngayon kailangan na lang maghintay. Bumalik ako sa farm at sinimulan ang trabaho gaya ng dati. Ngunit sa aking puso, patuloy akong nag-aalala tungkol sa resulta ng pagsusuri. Araw-araw kong sinuri ang aking telepono at tiningnan ang aking mailbox. 1 buwan ang lumipas, 2 buwan ang lumipas, walang balita. Isang araw, nang pumasok ang 3 buwan, nakatanggap ako ng tawag mula sa Immigration and Deportation Office. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hello, kayo po ba si Binibining Elena Hernandez? Kailangan po ng karagdagang dokumento. Iyon ay request para sa karagdagang dokumento, hindi pasado o bagsak. Nadismaya ako ngunit nangangahulugan iyon na mayroon pa ring pagkakataon. Maari po bang magsumite kayo ng larawan ng lapida ng lola nyo? At kailangan din po ng Certificate of Residency sa Uzbekistan. Muli kong kinailangan humingi ng tulong sa aking pamilya sa Uzbekistan. Binisita namin ang puntod ng lola ko at kinuhanan ng larawan ang lapida. Sa lapida,
Nakaukit ang pangalan ng lola ko sa Uzbek, ngunit sa maliliit na letra, nakaukit din ang pangalan sa Filipino, Elena Hernandez. Sa sandaling natanggap ko ang larawan, bumuhos ang aking luha. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi nakalimutan ng aking lola ang kanyang tunay na pangalan. Nagsusumite ako ng karagdagang dokumento at naghintay muli. Isang buwan pagkaraan, muling tumunog ang telepono. Ngayon ay notice ng schedule ng panayam, Martes, sa susunod na linggo, 10:10 ng umaga, may panayam. Iniimbitahan po kayo na pumunta sa Immigration and Deportation Office. Sinimulan kong ihanda ang aking sarili para sa panayam. Pinagsama-sama ng punong barangay at ni Ate Celia ang mga inaasahang tanong at tinulungan akong mag-ensayo sa pagsagot. Bakit mo gusto ng Philippine citizenship? Gusto kong hanapin ang pinagmulan ng lola ko at gusto kong magsimula ng bagong buhay dito. Anong trabaho ang gusto mong gawin sa Pilipinas? Gusto kong matuto pa ng agricultural techniques at magpatakbo ng isang smart farm. At gusto kong tulungan ang mga inapo ng may dugong Pilipino tulad ko. Nang gabing bago ang panayam, hindi ako makatulog. Inilabas ko ang tela ng aking lola at tinitigan ito ng matagal. Lola, bukas po, tulungan niyo po ako na magtagumpay. Sa araw ng panayam, sinamahan ako ng punong barangay. Habang naghihintay sa waiting area, pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Binibining Elena Hernandez, mangyari po lamang na pumasok. Binuksan ko ang pinto ng panayam at pumasok. 3 opisyal ng pagsusuri ang nakaupo doon. Mangyari po lamang na umupo. Mag-relax lang po kayo at sumagot ng komportable. Tumagal ang panayam ng humigit kumulang 30 minuto. Nang marinig ang aking kuwento, namumula rin ang mga mata ng mga opisyal ng pagsusuri, lalo na nang hilingin nilang awitin ko ang awit ng lola ko. Sa likod ng mga burol, naroon ang aming nayon, kung saan nagbubukas ang bulaklak, doon kami babalik. Nang inawit ko ang awiting iyon, nanginginig ang aking boses. Salamat. Ito ay talagang isang nakakaantig na kwento, sabi ng isa sa mga opisyal ng pagsusuri. Nang matapos ang panayam at lumabas ako, itinaas ng punong barangay ang kanyang hinlalaki. Mahusay, tiyak na maganda ang magiging resulta. Mula ng araw na iyon, nagsimula muli ang paghihintay. Ngunit ngayon ay bahagyang gumaan ang aking pakiramdam dahil ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. 3 linggo ang lumipas mula ng panayam. Tuwing umaga ay sinuri ko ang aking telepono at tiningnan ang aking mailbox. Naging pang-araw-araw na kaugalian na ito. Bagaman nagtatrabaho ako sa farm, patuloy akong nag-aalala tungkol sa resulta. Isang hapon habang ako ay nagtatrabaho sa bell pepper field, tumunog ang telepono. Ito ay isang kakaibang numero. Nanginginig ang aking mga kamay nang sagutin ko ang tawag. Hello, kayo po ba si Binibining Elena Hernandez? Immigration and Deportation Office po ito. Tila huminto ang tibok ng aking puso. Opo, ako po. Congratulations. Ang inyong aplikasyon para sa espesyal na citizenship ay inaprubahan. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Talaga? Ang narinig ko ba ay hindi mali? Totoo po? Opo, inaprubahan na po. Sa susunod na linggo, pumunta po kayo para kumuha ng inyong Certificate of Citizenship. Sa sandaling binaba ko ang telepono, nawalan ng lakas ang aking mga paa. Nabuwal ako sa aking kinatatayuan at umiyak. Isang Pilipinong manggagawa na nagtatrabaho sa tabi ko ang nagulat at tumakbo sa akin. San, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Pasado ako, magiging Pilipino na ako. Nabara ang aking lalamunan, hindi ako makapagsalita. Agad kong tinawagan ang punong barangay. Punong barangay, inaprubahan na po. Talagang inaprubahan na po. Talagang congratulations sa iyo, Than. Hintayin mo ako, pupunta ako sa iyo ngayon. Wala pang 30 minuto, dumating na ang punong barangay sa farm. Pagkatapos niyon, dumating din si Ate Celia at ang asawa ng punong barangay. Congratulations, Than. Inabot ni Ate Celia sa akin ang isang bouquet ng bulaklak. Ngayon, talagang naging bahagi ka na ng aming pamilya. Mahigpit na hinawakan ng punong barangay ang aking kamay. Nang gabing iyon, isang celebration party ang ginanap sa bahay ng punong barangay. Ilang matatanda sa nayon ang dumalo. Congratulations, Than. Ngayon ikaw ay bahagi na ng aming nayon. Ang aming anak ay nakabalik na pagkatapos ng 60 taon. Nang marinig ko ang mainit na salita ng mga matatanda,
muling dumaloy ang aking luha. Maingat na inihanda ng asawa ng punong barangay ang buong mesa ng mga pagkain kasama ang bibingka. Ang bibingka ay isang uri ng kakanin na kinakain sa mga okasyon sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng punong barangay, dahil ngayon ang pangalawang kaarawan ni Than, naghanda ako ng bibingka. Pangalawang kaarawan. Ang salitang iyon ay malalim na tumatak sa aking puso. Talagang muling isinilang ako ngayon. Tinawagan ko rin ang aking mga magulang sa Uzbekistan. Nanay, tatay, pasado ako, Pilipino na ako. Umiyak ang aking ina. Tiyak na matutuwa ang lola mo. Than, talagang ipinagmamalaki ka namin. Nanay, pagkaayos ko po, iimbitahan ko po kayo ni tatay sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, mayroon silang family reunification visa. Darating din ang araw na iyon. Sa ngayon, maging malusog ka at mamuhay ng maayos. Pagkatapos magbaba ng telepono, inilabas ko ang tela ng aking lola. Lola, nagawa ko na po. Natupad ko na po ang pangarap niyo. Isang linggo pagkaraan, bumalik ako sa Immigration and Deportation Office. Ngayon ay para kumuha ng Certificate of Citizenship. Ang buong pamilya ng punong barangay ay sumama sa akin. Philippine Certificate of Citizenship, Elena Hernandez. Ang pangalan ko ay nakasulat sa Filipino sa opisyal na dokumento, Elena Hernandez. Ang pangalan ko na nagmana ng apelyido ng aking lola. Congratulations! Ngayon isa ka ng mamamayang Pilipino. Nakipagkamay sa akin ang opisyal na in charge. Sa sandaling magkahawak ang aming kamay, pakiramdam ko ay totoo ang lahat. Susunod ay ang pagpunta sa opisina ng barangay para kumuha ng Certificate of Residency. Nagpasya ako sa address ng tirahan malapit sa farm sa Benguet. Pinahintulutan ako ng punong barangay na gamitin ang isang silid sa maliit na bahay na pag-aari niya bilang aking address. Pakikuha po ng litrato na nakatingin ng diretso sa lens. Unang beses sa buhay ko na nagpakuha ako ng litrato para sa Philippine ID. Matatapos ito sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos niyon, pumunta ka para kumuha. Ang 2 linggo na iyon ay talagang napakatagal na parang isang siglo. Sa wakas, dumating ang araw ng pagkuha ng ID. Sa sandaling natanggap ko ang card, puno ng damdamin ang aking puso. Ang pangalan ko ay nakasulat sa Filipino sa tabi ng litrato, Elena Hernandez at Philippine Citizenship. Ang maliit na card na ito ay lubusang nagbago ng aking buhay. Ilang araw pagkaraan, isang espesyal na kaganapan ang ginanap sa opisina ng barangay. Iyon ay ang welcoming ceremony para sa mga bagong naturalized citizens. 5 naturalized citizens ang lumahok. Kasama ako. Mayroong mula sa China, Laos, Myanmar, at tulad ko, mula sa Uzbekistan. Lahat ay mula sa ibang bansa. Ngunit mula ngayon, magiging magkatulad kaming mga Pilipino. Sa bulwagan, nakasabit ang bandila ng Pilipinas. Ang punong barangay, ang direktang nagbigay ng welcoming speech. Kayo ngayon ang mga mahalagang miyembro ng Pilipinas. Ang inyong iba't ibang pinagmulan at karanasan ay magpapayaman sa ating komunidad. Ang mga salitang iyon ay talagang tumatak sa aking puso. Sa welcoming ceremony, inawit namin ang pambansang awit ng Pilipinas sa harap ng bandila ng Pilipinas. Nang matapos ang kaganapan, nakatanggap ako ng isang bandila ng Pilipinas bilang regalo. Iyon ang una kong bandila ng Pilipinas sa buhay ko. Bumalik ako sa dormitoryo sa farm at maingat itong isinabit sa dingding ng kwarto. Nang makita ko ang pulang, asul at puting bandila, pakiramdam ko ay talagang naging bahagi na ako ng bansang ito. Nang gabing iyon, nahiga ako sa kama at naalala ang mga nakaraang panahon, ang mga araw na nagtitinda ng gulay sa palengke ng Uzbekistan, ang sandali ng pagpasya na pumunta sa Pilipinas, ang pakiramdam ng pagkamangha sa paliparan ng Pilipinas, ang mahirap na trabaho sa farm, ang tadhana na pakikipagtagpo sa punong barangay, ang paghahanap sa sikreto ng lola ko, ang pagkabigo at pagpasa sa Filipino exam. At ngayon, ang sandali na naging tunay akong Pilipino, lahat ay parang isang panaginip. Inilabas ko ang tela ng aking lola at niyakap ito. Lola, nagkita na po tayo. Natupad ko na po ang pangarap na hindi nyo natupad sa buong buhay nyo. Bumuhos ang aking luha ngunit ngayon ay mga luha ng kaligayahan. Kinabukasan ng umaga, nang pumunta ako sa trabaho sa farm, binati ako ng aking mga kasamahan. Than, congratulations. Ngayon ay Pilipino ka na talaga.
Itinaas ng Lau na manggagawa ang kanyang hinlalaki. Binati rin ako and farm manager. Ngayon, hindi ka na seasonal worker kundi isang regular na empleyado. Pirmahan natin ulit ang kontrata. Nagbago ang aking katayuan at nagbago rin ang kondisyon ng trabaho. Mula ngayon, maaari akong magtrabaho sa buong taon at hindi lamang sa loob ng 6 na buwan at tumaas din ang aking suweldo. Higit sa lahat, nakakuha ako ng mga benepisyo ng social insurance. Pagdating ng hapon, binisita ko ang bahay ng punong barangay. Punong barangay, labis po akong nagpapasalamat sa inyo. Kung wala po kayo, hindi ko po ito magagawa. Hindi, Than, dahil hindi ka sumuko kaya mo ito nagawa at tinulungan ka ng lola mo. Nakangiting sinabi ng punong barangay, ngayon ang tunay na simula. Isipin mo kung anong buhay ang gusto mong mamuhay sa Pilipinas. Sa tanong na iyon, mayroon na akong handang sagot. Gusto ko pong matuto pa ng agricultural techniques at balang araw gusto ko pong magkaroon ng sarili kong farm. Mahusay, tutulungan kita. Sa Benguet, mayroong napakagandang Agricultural Technical Center. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng may mga pangarap para sa hinaharap. Hindi na ako isang dayuhang manggagawa. Ako ay isang mamamayang Pilipino na si Elena Hernandez, isang taong nakahanap ng pinagmulan ng kanyang lola at isang taong umuusad patungo sa mga bagong pangarap. Pagkatapos magkaroon ng Philippine citizenship, mabilis na nagbago ang aking buhay. Ang unang ginawa ko ay ang mag-enroll sa Agricultural Technical Center. Ayon sa rekomendasyon ng punong barangay, binisita ko ang Benguet Agricultural Technical Center. Gusto kong mag-enroll sa Smart Agriculture course. Masayang sinalubong ako ng opisyal na in-charge. Bagong naturalized citizen ka, tama? Maligayang pagdating. Mayroong kurso na magsisimula sa susunod na buwan. Sasali ka ba? Opo, siguradong sigurado. Ang Smart Agriculture course ay talagang isang bagong mundo. Iyon, IoT sensors, automatic irrigation system, humidity control devices, mobile applications, remote management. Iyon ay advanced na teknolohiya na hindi ko maisip sa Uzbekistan. Sa simula ay mahirap ngunit malaking tulong ang aking karanasan sa agrikultura, ang pag-unawa sa prinsipyo ng paggana ng electronic circuits at sensors ay hindi rin mahirap kaysa sa inaasahan ko. Than, ang bilis mong matuto. May karanasan ka na ba sa paggamit ng makina? Tanong ng guro. Sa Uzbekistan, nagtatrabaho ako sa palengke ngunit gusto ko ang mga makina. Masaya ako na matuto. Nakumpleto ko ang 3 buwan na kurso at nakakuha ng sertipiko at nag-enroll din ako sa mas advanced na kurso. Environmentally friendly agriculture, pest management, agricultural product distribution. Maraming matututunan. Habang nag-aral, unti-unting naging konkreto ang aking pangarap. Ang pangarap na balang araw ay pamamahalaan ko ang aking sariling smart farm. Gayunpaman, sa praktikal na bahagi, ang problema ay ang startup capital. Upang magsimula ng isang farm, kailangan ng hindi bababa sa ilang daang milyong piso, ngunit wala akong ganoong pera. Habang ako ay nag-aalala, nagbigay ng magandang impormasyon ang punong barangay. Mayroong programa para sa tulong sa kapital para sa mga bagong magsasaka. Subukan mong mag-apply. Iyon ay ang Agricultural Generation Talent Investment Fund na pinamamahalaan ng gobyerno, makakatanggap ng hanggang 150 milyong piso na suporta. Agad akong nagsimulang gumawa ng business plan. Tuwing gabi, nakaupo ako sa harap ng computer at gumawa ng plano. Anong uri ng halaman ang itatanim? Anong teknolohiya ang gagamitin, paano magbebenta? Tinulungan ako ng mga guro ng Agricultural Technical Center sa paggawa ng business plan. Napakalaga ng market analysis. Kailangan mong pumili ng uri ng pananim na may competitive advantage. Pinili ko ang modelo ng pagtatanim ng pinagsamang bell pepper at kamatis. Iyon ay isang teknik na natutunan ko sa pagtatrabaho sa farm at napakaganda rin ng merkado. Partikular, kumpiyansa ako na kung ilalapat ang smart agriculture technology, malaki ang pagpapabuti sa kalidad ng produkto. Isinumiti ko ang business plan at naghintay ng pagsusuri. 1 buwan pagkaraan, nakatanggap ako ng notice ng panayam. Ipinaliwanag ko ang aking pangarap sa harap ng mga miyembro ng Review Council. Dumating po ako dito para hanapin ang pinagmulan ng lola ko.
Ngayon gusto ko pong magsimula ng bagong buhay dito sa pamamagitan ng agrikultura. Paano makakatulong ang iyong karanasan sa Uzbekistan? Alam ko kung ano ang kahirapan at alam ko rin kung ano ang pagmamadali. Ang proyektong ito para sa akin ay hindi lamang paghahanap ng pera kundi ang buong buhay ko. Hindi ko alam kung nahipo sila sa aking katapatan, ngunit pagkalipas ng 2 linggo, natanggap ko ang notice ng pag-apruba. Iyon ay isang halaga ng pera na hindi ka pani-paniwala, ang perang hindi ko kayang ipunin sa buong buhay ko sa Uzbekistan. Inirekomenda din ng punong barangay sa akin ang isang lupain, isang malawak na lupain sa gilid ng nayon. Magsimula ka rito ha? Huwag kang mag-alala sa renta. Sinimulan na ang pagtatayo ng greenhouse. Nagpasya akong magtayo ng 6 na smart farm greenhouse. Sa panahon ng pagtatayo, binibisita ko ang construction site araw-araw. Sinusuri ko ang bawat detalye, nag-aaral at direktang lumahok. Tan, balak mong gawin ang lahat ng mag-isa? Nakangiting sinabi ng construction supervisor. Dahil ito ang aking farm, gusto kong malaman ang lahat. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay natapos ang greenhouse. Sa sandaling nakita ko ang kumikinang na greenhouse, bumuhos ang aking luha. Talagang nabuo na ang aking farm. Naglagay ako ng isang maliit na karatula sa pasukan ng farm, Elena Hernandez Smart Farm. Ang pangalan ko ay nakasulat sa Filipino at Ingles. Labis akong ipinagmamalaki. Nagsimula na ang pagtatanim ng unang ani. Nagtanim ako ng bell pepper at kamatis seedlings at pinatakbo ang Smart Agriculture System. Sinusuri ang temperatura at halumigmig sa real-time gamit, ang phone app, automatikong nagbibigay ng tubig ang sistema. Talagang mahiwaga. Gayunpaman, hindi sapat ang teknolohiya. Tuwing maagang umaga, nililibot ko ang greenhouse upang direktang suriin ang kondisyon ng halaman, kulay ng dahon, kapal ng tangkay, laki ng bunga. Maingat kong sinusuri ang bawat detalye. Kahit paano, mas maganda pa rin ang agrikultura kung may kamay ng tao. Tama ang sinabi ng punong barangay nang dumalaw siya. Ilang buwan pagkaraan, dumating ang unang panahon ng anihan. Sa sandaling anihin ang pulang-pulang bell pepper at kamatis, talagang nakakaantig ako, pantay ang laki at sariwa ang kulay. Hiniling ko sa Agricultural Technical Center na suriin ang kalidad. Unang klase. Napakahusay ng iyong pagtatanim. Puno ng damdamin ang aking puso sa sinabi ng opisyal. Ang pagbebenta ay naging mas madali kaysa sa inaasahan ko. Nagsimula akong mag-supply ng mga produkto sa malalaking supermarket sa pamamagitan ng lokal na agricultural cooperative at nagsimula rin akong magbenta online ng direkta. Partikular, naging kilala ang aking kwento at dumami ang bilang ng mga order. Ang premium agricultural product brand ng isang batang may dugong Pilipino ay nakakuha ng magandang feedback mula sa mga mamimili. Napakalaki ng kita sa unang buwan. Ang pangalawang buwan, pangatlong buwan ay patuloy na tumaas at malaki rin ang netong kita. Nakakuha ako ng pera na kailangan kong kitain sa loob ng 1 taon sa Uzbekistan sa loob lamang ng 1 buwan. Tagumpay at kailangan ko ng karagdagang tao. Nag-hire ako ng 2 manggagawang Lao at 1 manggagawang Cambodian na dating nakasama ko sa farm. Tan, ang galing mong maging farm owner. Binati ako ng Lao na manggagawa, susubukan din naming tumulong. Bagaman maliit ang farm, masaya ako na may mga kasamahan akong nagtatrabaho. Kung mayroon akong dagdag na oras, nagsimula rin ako ng iba pang gawain. Tuwing weekend, lumalahok ako sa volunteer activities sa Multicultural Center. Iyon ay trabaho na tumutulong sa mga bagong dayuhang manggagawa sa buhay sa Pilipinas. Sa simula, mahirap sa lahat, ngunit huwag kang susuko ha. Nalagpasan ko rin, ang aking kwento ng karanasan ay naging pag-asa para sa kanila. Partikular, kapag nakikita ko ang mga inapo ng may dugong Pilipino, mas masigasig akong tumutulong. Balak mo bang kumuha ng citizenship? Tutulungan kita. Ibinahagi ko ang natanggap ko sa iba. Lumalawak din ang aking farm. Pagkalipas ng 1 taon, nagdagdag ako ng 3 greenhouse. Ang bilang ng mga empleyado ay umakyat sa 5. Patuloy na tumaas ang kita. Ngayon, talagang naging matatag na ito. Maaari ko ring ibalita ang magandang balita sa aking mga magulang. Nanay, farm owner na rin po ako. Malaki po ang kinikita ko. Tan, talagang ipinagmamalaki ka namin.
Sa lalong madaling panahon, iimbitahan ko po kayo ni tatay sa Pilipinas. Mag-apply po akong Family Reunification Visa. Darating din ang araw na iyon. Sa ngayon, maging malusog ka at mamuhay ng maayos. Isang araw, nakipag-ugnayan ang isang lokal na pahayagan at humiling ng panayam. Gusto nilang isulat ang kwento ng tagumpay ng isang batang naturalized citizen. Dumating ang reporter sa farm at kinapanayam ako. Ano ang pinakamalaking pagbabago sa iyo mula nang dumating ka sa Pilipinas? Iyon ay nagkaroon ako ng pangarap. Sa Uzbekistan, nag-aalala lang ako sa kinabukasan, ngunit dito maaari akong magplano para sa susunod na 10 taon. Pagkatapos may lathala ang artikulo, napaka-positibo ng reaksyon. Maraming nagpadala ng mensahe ng pagpapalakas loob at dumami ang bilang ng mga tanong tungkol sa farm. Nakipag-ugnayan din ang opisina ng barangay. Maaari ka bang lumahok sa Multicultural Policy Roundtable Conference? Opo, siguradong sigurado. Kung makakatulong ang aking karanasan upang mapabuti ang patakaran, labis akong masaya na lumahok. Sa conference, ipinahayag ko ang aking opinyon. Hindi lamang pera ang kailangan ng mga naturalized citizens, mas mahalaga ang edukasyon at mentoring. Kung wala ang tulong ng punong barangay at ng maraming iba, hindi ko ito magagawa. Tinanggap ang aking mungkahi at itinatag ang Naturalized Citizen Mentoring Program. Ako ang naging unang mentor ng programang iyon. 2 beses sa isang buwan, nakikipagkita ako sa mga bagong naturalized citizens at nagbibigay ng payo sa kanila. Ibinahagi ko ang pagmamahal na natanggap ko. Naging matatag ang farm at nakasalamuha ko ang mas malawak na mundo. Isang araw, nagbigay ng espesyal na panukala ang provincial government. Maaari ka bang maging media ambassador para sa Cultural Exchange Festival? Ang Multicultural Festival ay isang malaking kaganapan na ginaganap taon-taon. Iyon ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga multicultural na pamilya mula sa buong bansa at ipinapakita ang kanilang kultura. Masaya akong tinanggap ang alok. Kung may magagawa ako, masaya akong gawin. Sa paghahanda ng festival, nakilala ko ang maraming multicultural na pamilya, mga Filipina-Uzbek na ikinasal mula sa Laos, mga manggagawang Pilipino, mga estudyante mula sa China. Napakaraming iba't ibang tao. Lahat ay may kani-kanilang sitwasyon at naninirahan sa Pilipinas. Talagang nahirapan din ako sa simula. Hindi ko rin alam ang wika at labis akong malungkot, sabi ng isang Lao na babae. Ngunit ngayon, ito na ang aking tahanan, ang aking mga anak ay ipinanganak din dito. Nang marinig ko ang kanilang mga kwento, nakaramdam ako ng pakikiramay dahil lahat kami ay dumaan sa magkatulad na landas. Sa araw ng festival, napakaraming tao ang nagtipon sa parke, mga stall ng tradisyonal na pagkain ng iba't ibang bansa, cultural performances, exhibits, napakaraming iba't ibang gawain ang naganap. Sumampa ako sa entablado bilang keynote speaker. Daan-daang tao ang nakatingin sa akin, nanginginig ako ngunit malinaw ang kailangan kong sabihin. Kumusta? Ako si Elena Hernandez. Kinuha ko ang microphone at dahan-dahang nagsimulang magsalita. Ilang taon na ang nakalipas. Ako ay isang mahirap na tindera sa palengke sa Uzbekistan. Wala akong nakikita na kinabukasan at mahirap ang bawat araw. Lahat ay tahimik na nakinig. Ngunit isang awiting Pilipino na madalas awitin ng aking lola ang nagpabago sa aking buhay. Base sa awiting iyon, dumating ako dito at natagpuan ang pinagmulan ng aking lola. Nanginginig ang aking boses, ngunit nagpatuloy ako. Hindi ako dayuhan, kundi isang kamag-anak na nagbalik at lahat kayo na narito ay ganoon din. Kami ang mga mahahalagang tao na nagpapayaman sa lipunan ng Pilipinas. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nang matapos ko ang aking speech at bumaba, maraming tao ang lumapit upang makipagkamay sa akin. Talagang nakakaantig. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob. Partikular, lumapit ang isang binatang may dugong Pilipino. Ate, gusto ko ring kumuha ng citizenship, ngunit hindi ko alam kung paano. Ibinigay ko sa kanya ang aking contact number. Makipag-ugnayan ka lang anumang oras, tutulungan kita. Pagkatapos ng festival, nakatanggap ako ng maraming contact. Ang mga naghahanda para sa citizenship, ang mga nag-aalala tungkol sa pagsisimula ng negosyo, ang mga gusto lang makipag-usap, nakilala ko ang lahat ng tao, basta may oras. Partikular, gumawa ako ng online community,
para sa mga inapo ng may dugong Pilipino. Iyon ay isang espasyo kung saan nagtitipon ang mga kabataang may dugong Pilipino na nakakalat sa buong bansa, nagbabahagi ng impormasyon at nagtutulungan. Paano po maghanda ng citizenship documents? Mayroon po bang review materials para sa Filipino exam? Ibahagi po ang impormasyon sa trabaho. Araw-araw, may daan-daang mensahe ang dumarating. Base sa aking karanasan, sinagot ko ang bawat isa. Isang araw, nakipag-ugnayan ang isang ahensya ng gobyerno. Maaari ka bang lumahok bilang miyembro ng panel sa Filipino Diaspora Policy Workshop? Pumunta ako sa Manila at nakipagkita sa mga policy officials. Sa conference room, may mga opisyal ng gobyerno at eksperto na nakaupo. Ano ang pinakamalaking kahirapan na nararamdaman mo sa ground? Nang matanggap ko ang tanong na iyon, totoo akong nagsalita. Pakiusap, tingnan ninyo ang testimonya sa halip na ebidensya. Pakiusap, tingnan ninyo ang kuwento sa halip na dokumento. Naging tahimik ang conference room. Maraming may dugong Pilipino ang nakakalat sa loob ng mahigit 70 taon. Ang kawalan ng dokumento ay natural, ngunit ang kanilang mga alaala, awit at DNA ay hindi nagsisinungaling. Ilang opisyal ang tumango sa aking sinabi. Ito ay isang mahalagang opinyon. Susuriin namin ang pagpapabuti ng programa. Sa katunayan, ilang buwan pagkaraan, ang espesyal na programa para sa pagkuha ng pagkamamamayan para sa mga may dugong Pilipino ay pinagaan. Bukod pa rito, tumaas ang bigat ng testimonya at circumstantial evidence at pinasimple ang proseso. Bahagyang nakatulong ang aking boses. Nakipag-ugnayan din ang isang lokal na istasyon ng telebisyon at humiling ng panayam. Gusto nilang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa kwento ng tagumpay ng isang batang may dugong Pilipino. Dumating ang film crew sa farm. Ang mga larawan ko na nagtatrabaho, ang eksena na nakikipag-usap ako sa mga empleyado, ang eksena na binibisita ko ang bahay ng punong barangay, lahat ay naitala sa kamera. Partikular, nagpasya silang pumunta sa Uzbekistan upang mag-film, upang i-film ang eksena na binibisita ko muli ang puntod ng lola ko. Pagkalipas ng ilang taon, bumisita ako sa aking bayan. Ang aking mga magulang ay naghihintay sa akin sa paliparan. Tang! Tumakbo ang aking ina at mahigpit akong niyakap. Talagang malaki ang pinagbago ng aming anak. Hinawakan din ng aking ama ang aking balikat. Sa daan pa uwi, dumaan ang mga pamilyar na tanawin. Ngunit ngayon ay parang banyaga na sila. Ang bayan sa aking puso ay Pilipinas na. Kinabukasan ng umaga, binisita ko ang puntod ng lola ko, kasama ang film crew. Tumayo ako sa harap ng lapida. Hinaplos ko ang lapida gamit ang aking kamay at marahan kong sinabi, "Lola, nakabalik na po ako. Nakabalik po ako mula sa lupain na pinagmulan ng inyong alaala." Patuloy na nagre-record ang kamera, ngunit hindi ko ito inalintana. Ang awit ninyo po ang gumabay sa akin at natupad ko na po ang pangarap ninyo. Inilagay ko ang bandila ng Pilipinas na dinala ko mula sa Pilipinas sa lapida. Lola, ngayon po ay magpahinga na po kayo ng payapa. Mamumuhay po ako ng masigasig gamit ang pangalan ninyo. Nang gabing iyon, matagal akong nakipag-usap sa aking mga magulang. Nanay, tatay, ngayon po ay pumunta na po kayo sa Pilipinas. Mag-apply po ako ng family reunification visa. Talaga? Sumilay ang mga mata ng aking ina. Oo, may farm na po ako at inihanda ko na rin po ang bahay. Handa na po akong salubungin kayo. Pagkatapos bumalik sa Pilipinas, sinimulan kong seryosong ihanda ang family reunification visa para sa aking mga magulang, paghahanda ng mga dokumento, pagsumite ng aplikasyon, paghihintay ng pagsusuri. Ngayon, dahil may karanasan na ako, mas madali ang lahat. 3 buwan pagkaraan, inaprubahan ang visa ng aking mga magulang. Habang naghihintay sa aking mga magulang sa paliparan, bumilis ang tibok ng aking puso. Ang aking mga magulang ay lumabas mula sa gate. Nanay, tatay, tumakbo ako at mahigpit silang niyakap. Ito ba ang Pilipinas na sinasabi mo? Tiningnan ng aking ina ang paligid at namangha. Dinala ko ang aking mga magulang sa aking farm. Ito ba ay sa iyo lahat? Tanong ng aking ama na may mukha ng hindi makapaniwala. Oo, farm ko ito. Nagtatanim ako ng bell pepper at kamatis dito. Nang ipakita ko sa aking mga magulang ang smart agriculture system, labis silang nagulat
ganyan pala ang agrikultura? Talagang mahusay ka. Nang gabing iyon, isang welcoming party ang ginanap sa bahay ng punong barangay. Maligayang pagdating sa mga magulang ni Than. Ang mga tao sa nayon ay yumukod ng magalang sa punong barangay. Talagang nagpapasalamat kami sa iyo sa pag-aalaga sa aming anak. Walang anuman, napakahusay ni Than. Kami nga ang maraming natutunan sa kanya. Pagkaraan ng ilang panahon, ipinalabas ang dokumentaryo na may pamagat na Ang Dalagang Tinawag ng Awit Pabalik. Pagkatapos ng airing, sumabog ang reaksyon. Kumalat ang aking kwento sa social media at napakaraming mensahe ng pagpapalakas loob ang dumagsa, talagang nakakaantig. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob. Ipinagmamalaki ko ang Pilipinas. Partikular, maraming kontak ang dumating mula sa mga inapo ng may dugong Pilipino. Gusto ko ring kumuha ng citizenship. Pakiusap, tulungan mo ako. Sa loob ng isang buwan, kinonsulta ko ang 10-10 inapo ng may dugong Pilipino, ibinahagi ko ang aking karanasan at tinulungan sila. Nagbigay pansin din ang gobyerno, ginawaran ako ng parangal na Model Naturalized Citizen. Dumalo ako sa awards ceremony na ginanap sa Manila. Si Elena Hernandez ay hindi lamang matagumpay sa pag-integrate sa lipunan ng Pilipinas, kundi naglalaro rin ng papel bilang mentor na tumutulong sa ibang naturalized citizens. Direktang ibinigay sa akin ng kalihim ang parangal. Binigyan ako ng pagkakataong magsalita sa entablado. Dumating po ako dito base sa awit ng lola ko at nagsimula po ako ng bagong buhay dito. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw. Ang Pilipinas ay isang bansang tumutupad sa pangako, isang bansang nagbibigay ng pagkakataon sa mga nagsisikap, at isang bansang mainit na sumasalubong sa mga naghahanap ng kanilang nawawalang pinagmulan. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, natapos ang awards ceremony at maraming tao ang lumapit upang makipagkamay sa akin. Dumating din ang Pangulo ng Samahan ng mga Balikbayan na may dugong Pilipino. Tan, talagang ipinagmamalaki kita. Ikaw ang pag-asa namin, ang mga may dugong Pilipino, patuloy na lumalago ang aking farm. Ngayon, ang bilang ng mga greenhouse ay umakyat sa 10 at ang bilang ng mga empleyado ay umabot sa 10. Malaki rin ang pagtaas ng kita. Ngayon, talagang naging matatag na ito. Ang aking mga magulang ay tumutulong din sa trabaho sa farm. Ang pagtatrabaho sa isang magandang kapaligiran na tulad nito ay parang isang panaginip. Satisfied na sinabi ng aking ama, malapit na ang Pasko at ipinagdiwang ko ito kasama ang pamilya ng punong barangay ayon sa tradisyonal na kaugalian ng Pilipinas. Naghanda kami ng handog at pumunta sa sementeryo. Partikular, ang sandali ng pagbisita sa puntod ni Mang Ba Hernandez ay talagang nakakaantig. Tiyo, ang apo ni Elena ay narito na po. Yumuko ako sa harap ng lapida. Pagkatapos ng 60 taon, muling nagkasama ang pamilya. Mula ngayon, ipagpapatuloy namin ang inyong kwento. Sumama rin sa akin ang punong barangay sa pagyuko. Tiyo, ngayon po ay magpahinga na po kayo ng payapa. Lahat po ng pamilya namin ay malusog at namumuhay ng maayos. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman ko na muling nagkaisa ang pamilya. Sa huling araw, mag-isa akong muling bumisita sa puntod ng lola ko. Sadyang lumipad ako sa Uzbekistan. Umupo ako sa harap ng lapida at inilabas ang sulat. Lola, ako po ito, Elena. Dahan-dahan kong sinimulan ang pagbasa ng sulat. Lola, naaalala niyo pa po ba ang awit na madalas ninyong awitin? Sa likod ng mga burol naroon ang aming nayon. Namumuhay po ako sa nayon na iyon. Bumuhos ang aking luha. Lola, nahanap ko na po ang sikreto na itinatago ninyo sa buong buhay nyo at natupad ko na po ang pangarap ninyo. Pagkatapos basahin ang sulat, inawit ko ang awit ng lola ko. Sa likod ng mga burol, naroon ang aming nayon, kung saan nagbubukas ang bulaklak doon kami babalik. Sa kabilang ilog, sa burol na iyon, naroon ang aming tahanan. Ngayon ay inawit ko ang buong awit sa orihinal na Filipino. Lola, naintindihan ko na po ang tunay na kahulugan ng awiting ito at kung bakit ninyo ito inawit. Buong buhay kayong nangulila sa bayan, ngunit hindi kayo nakabalik. Ngunit sa pamamagitan ko, nakabalik na po kayo. Lola, hindi po namin malilimutan ang aming pinagmulan. Hindi. Ipinatong ko ang aking noo sa lapida at nag-isip ng matagal.
Sa biyahe pabalik sa Pilipinas, tiningnan ko ang labas ng bintana, napakaganda ng pagsikat ng araw sa mga ulap. Ang aking mga magulang ay nakaupo sa tabi ko. Ngayon, magsisimula na ang aming buong pamilya ng bagong buhay sa Pilipinas. Natupad na ang pangarap ng lola ko. Lumapag ang eroplano sa paliparan ng Pilipinas. Ang larawan ng Pilipinas na nakikita sa bintana. Ngayon, ito na talaga ang aming tahanan. Paglabas ng paliparan, huminga ako ng malalim. Ang hangin ng Pilipinas, ang hangin ng aking bayan. Lola, nakabalik na po ako at hinding-hindi na po ako aalis. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Elena? Isang magaspang na tela at isang awiting Pilipino ang lubusang nagpabago ng buhay ng isang tao. Ang ugnayan ng pamilya na naputol ng mahigit 70 taon ay muling nagkaisa at natupad ang pangarap ng lola sa pamamagitan ng kanyang apo. Ito ang Pilipinas. Isang bansang tumutupad sa pangako, isang bansang nagbibigay ng pagkakataon sa mga nagsisikap, at isang bansang mainit na sumasalubong sa mga naghahanap ng kanilang nawawalang pinagmulan. Kung susuportahan ninyo sa pamamagitan ng pag-rate at pag-subscribe sa channel, babalik kami na may mas maraming kawili-wiling kwento. Ito ang Special Philippines na nagpapakilala ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyo.